Aubergine ang tawag sa ibang mga bansa. Ang lakas makasosyal ng hamak na talong. Pwedeng prito, inihaw, nilaga, pangpakbet, etc. etc. How much do we love our talong? Let us count the ways. Punta tayo sa Talong Festival ng Villasis, Pangasinan. A long time ago, isa na sa mga pangunahing pananim na gulay ng Villasis, Pangasinan ang talong. Kaya bilang pasasalamat sa masagana nilang ani kay San Antonio de Abad na kanilang patron, nitong nakaraang linggo, idinaos nila ang kanilang taunang Talong Festival. At dahil Villasis ang tinaguriang Vegetable Basket of the North, pati ibang gulay bumida sa parada. Ang tema kasi ng karosa, mga sahog ng pinakbet. Para bigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka at mga mamamayan ng Villasis na mag-enjoy at para na rin po kilalanin nga yung paghihirap ng aming mga magsasaka na nagtatanim ng mga pangunahing produkto nga tulad ng talong. At dito sa Talong Festival ng Villasis, hile-hilera ang mga kawa para sa pinakbet sa kawa. Sabay-sabay na nagluto ang 21 mga barangay ng kani-kanilang bersyon ng pinakbet. May pinakbet na iginigisa. Meron ding inaalog-alog katulad ng kay Mila. Pero heto ang wala sa iba. Ang pakbet ni Mila, kinakantahan niya. Ang ibig sabihin nun, pungpong, gitabong, kamatis, ampalaya, talong, ipapakbet kita, mamayang madaling araw, babaunin kita sa bukid. Ito ang paghiwa ng talong na mahaba. Heto, ituturo niya sa atin kung paano ginagawa ang kanyang inaalog-alog na pinakbet. Pagkakumulo, pwede na natin alugin. Para raw hindi madurog ang mga gulay, inaalog-alog para ang mga sangkap mahalo. May nagluto na walang dalang kutsara o sandok na panghalo man lang sa niluto. Kaya ganon, ang ginawa nila para mahalo, inaalog-alog nila. Parang nagtatahip ka rin ng palay. Dito natin ilalagay. Tanyong. Nagimas, dato talaga nga original nga. Pakbet. Ang pambato ng Barangay Zone 1, si Raquel. Ang kanyang specialty, pinakbet with longganisa at chicharon. Yung lasa ng longganisa is tamang-tama at saka yung chicharon. Si Robert ng Poblacion Zone 4 ang ipanlalaban pinakbet na may hipon. Ang sarap. Ngayon ako nakatikim ng pakbit na may hipon. May 4 na klase ng talong dito sa Villasis. Ang Fortuner o yung malalaking klase, ang native o maliit at mahal na uri ng talong, balbalosa o yung mga bilugan at ang casino o yung pangkaraniwang talong. Umaani tayo ng umabot sa 16,600 metric tons sa cropping season na ito. Gawa ng dito sa bayan natin ng Villasis, dito maraming pananim na year-round na mga vegetables. Ang pamilya ni Marlon, isang kahig, isang tuka lang daw noon. Talagang mahirap nung kami yung mga bata. Hindi namin sinasabi sa mga tao na ako yung naging tatay noon eh. Sa kami magkakapatid na tatlo. Nagtatanim pa kami, nagiging driver kami o kaya nasa bukid kami. Pero katas ng pagiging OFW ng kanyang ina, bumili sila ng maliit na lupa. Ginawa nilang taniman ng gulay. Hanggang unti-unting lumawak ang kanilang sakahan at umabot ito ng 6 na hektarya. Ang kalahati nito, talong ang tanim.
Teog buras, Tita Roman! Umaga pa lang, nag-aani na ang mga trabahador ni Marlon sa kanilang bukirin. Pagkaani, lilinisin ang mga talong, susuriin kung alin ang may uod at ang mga magagandang klase. Nang dahil daw sa pananim nilang talong, nakapagpundar si Marlon ng sasakyan, mga gamit sa bukid, babuyan at bahay. Pero ang hindi raw niya sukat akalain na ang talong ang magiging daan para makilala niya ang magpapatalon sa kanyang puso, si Ami. Dati po kasi, nagtatanim kami ng talong din. Namitas yung parents ko, nagtinda sila ng ordaneta. Sakto ang napagbentahan nila na tao, yung nanay niya. Naghahakot na rin siya doon ko siya nakilala. Sa silong ng talong. Higit pa sa buhay ko. Ang pagmamahal ko sa kanya. Wala nang iba. Siya lang. Kahit saan magpunta, siya pa rin sigurado yung hahanapin ko. Eh kung nawala, Diyan pa rin. Tatanim ulit ng talong, baka nandun ka pa. Torta, ensalada, inihaw, at marami pang iba. Hindi tayo mauubusan ng luto ng talong dito sa Pangasinan. Oras na para magpasiklaban sa Talong Cook Fest. Ang maugong na chismis, masarap daw ang luto ng sismosang talong. Gawa ito ng magkakaibigang Victorina, Nina at Novelin na aminadong hilig ding makipagtsikahan. Akala lang nila yun. Pero totoo. Totoo na. Chismosa talaga kami. Chismosa kami. Kasi habang nagtatrabaho kami, umaandar na rin bunganga namin. Kaya siguro na pagkakamalian na talagang chismosa, pero maingay lang. Pero kung anong sarap ng kanilang kwentuhan, siyang sarap din daw ng kanilang talong recipe. Mga kapitbahay, andito kami ngayon, ituturo kung paano magluto ng sismosang talong. Ito na ang aming white sauce. Ang tokwa, talong at manok, ididip natin sa cornstarch. Ididip again sa itlog. Pagkatapos sa breadcrumbs. Then, i-deep fry na siya. Ito na ang sismosang talong. Sarap. Tamang-tama sa mga apo ko. Ang pambato naman ni Daisy, talagang pasabog, dynamite eggplant. Masarap po siya. Matamis siya na maanghang. Alam mo ba na may talong to? O, hindi ko alam yan. Traffic enforcer si Daisy at ang stress daw niya sa pagmamando ng traffic napapawi lang kapag siya'y nagluluto. Sinusunod ko po yung mga recipe. Madali lang kasi na napapanood ko naman po doon sa sa YouTube. Kaya madali lang matuto. Pero ang talagang inaantabayanan ng lahat, ang longest reigning queen sa Talong Cook Fest. 3 beses lang naman siyang sunod-sunod nang nag-champion, si Christine. At ang panlaban niya ngayong taon na tila may hangover pa sa Pasko, talong bumbong. Meron itong dinurog na pritong mani, condensed milk at keso. Ang ginagamit kong talong, tanim ng asawa ko. Hindi masyado siyang na-sprayan. Bata pa walang masyadong buto para hindi siya kainin. Hinimay ang nilagang talong, nilagyan ng glutinous powder o giniling na malagkit na bigas at saka inihalo ang ginadgad na ube, evaporated milk at food color. Minasa ang dough. Pinalamanan ng keso at in-steam. Sunod na pinahira ng butter at binudbura ng nyog at evaporated milk. Imas. Eksakto lang tisamit na nag-complement isunod yay buko. Kasi December, di ba? Ang mga kakanin talagang ang puto bongbong, bibingka. Naisip ko, nagawa ko na nung nakaraan ng bibingka, naisip ko yung puto bongbong naman. Kung pwedeng lagyan ng talong. Preno muna sa mga makolesterol at desarsang ulam noong Pasko at Bagong Taon. Gulay-gulay muna, katulad ng talong for a longer life. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.